Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, madami pa din akong mga subscriber yung nagko-comment kung nagko-comment sila na hindi pa sila natatanggap or hindi pa sila nagkakaroon ng amo. Marami silang interview, employers interview, pero hindi pa sila na-confirm na sila yung kukunin. So ano nga ba yung in-interview sa akin nung bago ako dito sa Hong Kong? Nung nag-apply ako sa Pinas. So guys, dapat anuhin mo muna, asikasuhin mo yung English mo, especially kahit yung sa uluhin mo lang muna yung introduce yourself, kasi yun talaga yung pinaka-importante, yun yung parang magiging pinakaunang bato mo or unang bala mo, ayan, sa pag-interview. Doon pa lang, na plus points ka na pag matino yung introduce yourself mo. So, dapat yun yung asikasuhin mo, sa uluhin mo, dapat medyo masayahin ka habang nag-i-introduce ka ng sarili mo. Dapat complete na, para konti na lang yung i-follow up question nila. Kailangan naka-form ka na ng madami. So, ito yung, hindi ko lang alam kung sa ulo ko pa yung yung ginawa ko. Pero, hi ma'am, my name is Genevieve Guarin. I am 27 years old kasi 27 pa ako nung time na yan. And I am 27 years old, single. And then sinabi ko yung papa ko, my father's name is Balbino Guarin and my mother's name is Lucia Guarin, and both of my parents are farmers. I have 4 brothers and 3 sisters, and I am the 7th in the family. I am Catholic. Ano pa yung sinabi ko doon? I am Catholic. Tapos, also, ano ba yung sinabi ko? Nakalimutan ko na talaga. Ang educational nyo, attainment, and also, I take a vocational course for 6 months, which is English proficiency. So, hindi ko na sinama yung isa kong tinake up, o na isa kong tinraining kasi hindi ko natapos yun. Yun sana yung computer science. Pero ngayon, bobo na naman ako pagdating sa computer kasi hindi ako masyadong sanay ba. Ayan. So, I am working as a domestic helper. I'm working as a domestic helper in Philippines for 3 years, and I serve 4 members of the family. So, yun, dapat yung yung working mo, ayan, so dapat sa ulo mo, marunong kang magpasikot-sikot sa trabaho mo dati, ganyan, kasi doon nagtanong yung amo ko. So, pagkatapos ko nun, follow-up question na siya, tapos, ang sabi niya tapos is, so, if you mean, nung tapos na ako mag-introduce, tapos nanahimik na ako. So, if you mean, when you go to your previous boss, sabi niya, so the kid is only newborn, and pinanindigan ko yung kasiningulingan ko. Sabi ko, no ma'am, when I was there, she's already 2 years old. So, when I come out in their house, she's already 5 years old. Sabi ko, okay. Sabi niya ganun, okay. So, is it okay for you if your holiday is Saturday? Sabi niya ganun. Sabi ko, yes, it's okay to me. It doesn't matter. Tapos, ano pa yung tinanong niya sa akin? May alam ka ba na lutuin? Sabi niya. Sabi ko, my hobby is cooking, but Filipino food only. But I am a fast learner. Sabi ko ganon. And I love cooking. Sabi niya. Tapos sabi na mo ko, what is your favorite food to cook? And I say, well, in our country, we have a dish called sisig. First, you need to fry the pork and then chop it into little, and then that's the time you cook it with butter. Sabi ko, butter or margarine, with chili and then soy sauce. And there's a secret ingredients of it, which is the brain of the pork, brain of the pig. Sabi ko, tapos sabi niya, may alam ka ba na Chinese na lutuin? Sabi ko, no ma'am, but I was watching video now. I already take down notes. Tas ganito ako mag-reply, yung tumatawa habang nagsasalita. So, yun yung sanayin nyo, yung kahit nagsasalita kayo, yung mukha nyo is pa din,
ano pa din ba, maaliwalas kasi yun yung gusto nila. So actually, sabi ko ganun, actually I was already watching video about how to cook Chinese food, and I already take down notes of it, and I think I have already an idea. Sabi niya, oh really, but no need to worry for that because I can teach you. Sabi ko, oh thank you ma'am, sabi ko ganun. Tapos is there anything else you want to ask about me? Sabi niya ganun. First, sabi ko, what is your name? And then second, how old are you? Sabi ko atang ganun, how old are you? And then third, how many members in the family? Sabi ko ganun. Kasi isang beses ka lang pwedeng magtanong, kailangan anuhin mo na kung ano yung itatanong mo. Ayan, sabi niya, oh, first, my name is Amy and this is my husband, Adrian, Sir Adrian. Tinuro niya sa akin yung inano niya yung cellphone doon sa lalaki. Nakatingin lang pala yung lalaki sa akin sa video call. Tapos ko, hi sir. Sabi ko gano'n, hi sir. So, gumanon pa ako. Kasi tumawa yung lalaki, hi sir. Gumanon ako. And then, ito, ganito yung mukha ko. Tapos, and then next, hindi niya sinabi yung edad niya. And then next, we only have one daughter. Sabi niya, she's already 4.5 years old. She's a girl. Sabi niya, wow, really? Sabi ko ganun, oh, I like taking care of a girl. Sabi ko ganun. Tapos parang plus points yun. Ayan. Tapos sabi niya, nag-iisip pa siya kung ano pa itatanong niya sa akin. Tapos, tinanong niya yung lalaki kung may itatanong. Tapos sabi ng lalaki, so, kung if you're going to work here in Hong Kong, and then, paano mo anuhin yung sahod mo, ganun, paano mo hahatiin, ganyan. Parang ewan ko, ba't ganun yung tanong ng amo ko sa akin, na amo kong lalaki. Tapos sabi ko, in Philippines, the salary in Hong Kong is total of 30,000. Sabi ko ganun. I'm going to send 10,000 to my mom, and then the remaining is for me to save. Sabi ko ganun. Sabi niya, I hear there's a roaster or a chicken in the background. Oh yes, sabi ko ganun. Oh yes, that is our neighbor's pet. Sabi ko ganun. Sabi ko. Tapos, okay, sabi niya. Tapos, sabi ng amo kong babae, kung pwede daw ba na ilapag ko yung cellphone, tapos ipakita ko yung katawan ko. Can you show yourself to us? Tapos nilapag ko sa hagdan. Alala ko pa kung saan ko nilapag. Buti nung time na yun may selfie stick ako. Binitbit ko talaga. Tapos nandun yung cellphone. Sabi niya, hindi yan. Sabi niya ganon. Ilayo mo pa. So ang ginawa ko, nilapag ko ngayon doon sa squatter pa naman yung Manila ang tinitirhan namin. Nilapag ko sa lapag. Tapos ang dami pang mga dumadaan. Siyempre nagugulat sila English yung salita ko, nang ipag-usap ako English. Tapos may yung mga kapitbahay namin nagmumura pa, putang ina mo, gumaganong-ganon sa daan ba? May nakikipag-usap. Alam mo yun? Yung yung literal talaga na sabi ko, sorry ma'am, our place is so messy. It is a slum area. Sabi ko ganon. Sabi niya, it's okay, it's okay. Sabi niya. Tapos nilapag ko yung cellphone sa ground, and then lumakad ako. Sabi niya, ayan, sabi niya, oh, now it's okay. Thank you. Sabi niya ganon. Tapos, ano pa ba yung sinabi niya sa akin? So far, yun lang. Pero guys, ang dagdag ko sa inyo na tip, yung kuko nyo, dapat malinis yan. Dapat ganito ha, maiksi pa dito kung gusto nyong maiksi. Ako kasi, every Saturday ako nagugupit. So, Thursday na ngayon, Wednesday na. So, malapit na mag-holiday, gugupitan ko na naman to siya uli. So, dapat malinis yan. Walang kulay. And, prepare kayo always. Magsuot kayo pag alam yung interview nyo employers. Huwag kayong mag-short kasi may mga ibang employer na pinapatayo kayo sa malayo. Pinapakita yung kuko, yung buong katawan, ganyan. Kasi may iba na katulad sa akin, yung issue ng amo ko, kaya niya pinakita. Kasi yung dati niya daw nakatulong, in-interview niya daw, mukha daw, maliit yung mukha. Pagdating daw sobrang laki, hindi daw magkasya dito sa sa higaan ko na yan, hindi daw magkasya dyan, hirap na hirap daw, tsaka pawisin daw yun. Reklamo siya kasi pawisin, edi parati daw naliligo sa umaga pagkagising, tapos sa tanghali, sa hapon, sa gabi. So naubos na daw yung oras ng katulong sa pagliligo, ganyan. So umiyak nga daw yun nung sinauli niya sa agency kasi sabi niya,
ayoko sa'yo kasi ano ka, mataba ka, hindi ka magkasya, tas ang bagal mo kumilo. So, umiyak daw, nasaktan yung babae kasi sinabihan niyang mataba. So, kaya curious siya or ano talaga siya, pinaka-standard niya talaga na makita yung katawan ng magiging katulong niya kung malaki or hindi. So, sa akin nung time na yun, medyo malaman-laman lang ako konti. So, okay na sa kanya yon. And, inalala niya talaga yung suot ko. Kaya, focus kayo sa suot nyo kasi may ibang amo na silosa. So, nung time na yun, naka-jacket ako na maluwag and then naka-pantalon. So, naalala niya kasi binitbit ko yung damit ko na yon, yung pantalon, yung jacket na binitbit ko dito sa Hong Kong. Tapos, nung pina-check ko sa kanya kasi ipapackage ko ulit pabalik sa Pinas, nakita niya, sabi niya, oh, ito yung ito yung jacket, sabi ko, oo. Sabi niya, ito nung in-interview kita sa Pinas, sabi niya ganun. So, be careful kayo kasi yung ibang amo is and wag kayong sisimangot kapag nag-interview. Gusto nila yung masayahin, lalo yung mga matatanda or basta yung mga Chinese, mahilig sila sa masayahin na tao. Kaya kailangan kayo, cheerful lang kayo. Pero may ibang amo talaga na may saltik, ayaw ng masaya ka sa buhay. Gusto nila anuhin yung buhay mo, guluhin yung buhay mo pag masaya ka. Pero sa amo ko, yun talaga yung pinaka-wish niya parati, na masaya lang ako always, ganyan. Ayaw niya na na malungkot ako kasi pag malungkot ako, damay-damay na lahat. Lalo nung namatayan nga kami, grabe talaga. Parang binagsakan ako ng wala silang nagawa. Tapos nung may sakit ako, yung masakit yung puson ko, hindi talaga iba yung mukha ko pag may sakit ako. Kaya ayaw ng amo ko na magkaroon ako ng sakit or kung kasi nga nakikita niya ako parati na masayahin. Hindi niya ako nakikita na umiiyak or nakasimangot. Yun yung hindi magaya ng taga Indonesian. Kaya ayaw ng parents sa kanya kasi nga nakasimangot siya parati. Kasi hindi siya masaya sa ginagawa niya. Parang napipilitan lang siya, naho-homesick, ganun. Kaya parati siyang hindi masaya. Ako, simula nung bago ako, sinanay ko yung sarili ko na nakaganon kahit nagtatrabaho. Tapos, ang iniisip ko na lang parati, kapag nagtatrabaho ako para may magawa naman ako sa buhay kasi wala akong kausap, iniisip ko, paano kaya kung ako yung nanalo ng 80 million Hong Kong dollar dito sa Hong Kong, yung sa lottery nila? Paano kaya gagastusin yung pera? So, habang nagtatrabaho ako, iniisip ko kung paano ko gagastusin yung pera para kahit pa paano matapos yung araw, nung masaya ka lang, okay lang. Sana may ganyan akong pera kasi ganyan. Magbe-break contract ako kaagad, bayaran ko yung amo ko, tapos magpa-package ako. Ganun yung nasa isip ko. So, parang lang ba, i-enjoy ko lang. Pero nung bagong balik ako galing Pinas, sobrang lungkot ko talaga. Parang na-homesick ako ng 1 linggo. Hindi ako masaya, nakasimangot lang ako parati. Talagang iniisip ko pa din yung nangyayari sa Pinas, yung kung yung buhay ko doon, namimiss ko. Kaya, pero ngayon naka-adjust na uli ako. Kaya nung bago ako dito, hindi ako masyadong nag-upload kasi malungkot ako nung time na yun. So, bumabawi ako ngayon kasi parang nasanay uli ako. Pero, hindi ko nababalakin na magbakasyon uli. Yung magtatrabaho, tas magbakasyon sa Pinas. Sobrang lungkot. Parang hindi ko maintindihan yung sarili ko. Buti pa nung nasa Manila ako, tas nagbakasyon ako sa probinsya. Kasi pagbalik ko sa Maynila, parang motivated ako uli. Kasi nga, mahirap yung buhay. Kailangan uli kumayod kasi wala ng sahod. Pero pagdating dito, ang lungkot-lungkot ng buhay ko. So, ayun lang guys. Sana matanggap kayo and, pray lang kayo always. Sana makatagpo kayo ng amo na compatible kayo. Kasi yun yung importante. Pag hindi kayo compatible, parati kayong magkasabong talaga hanggang sa mag-break ng contract or mag-terminate. Ganon yung mga katulong ng amo ko dito, hindi sila magkasundo. Ako lang yung nakasundo niya kasi nga kahit nahirapan na ako, pinaplastic ko lang siya, ganyan. So, pinaplastic lang din nila ako. Totoo yan. Nung nakaraan, inon ko yung aircon. Tapos, inon ko lang. Tapos, hindi siya lumamig yung aircon. Tapos, hindi ko man sila naintindihan. Pero, pinagalitan ng amo kong lalaki yung babae kung bakit hindi niya chinek. Sabi ng babae, inon niya yan. Sabi ganun, inon niya yan, nakita ko. Hindi mo chinek, tingnan mo, hindi umiinit, hindi lumalamig ang init dito sa loob. Tapos nalaman nila nung huli, sira pala yung aircon. So, hindi ko kasalanan. So, mahilig sila mag-backstab, ganyan. Yung mag-usap sila na ikaw yung pinag-usapan, tas kaharap ka lang.
Tapos nung nakaraan may ipis. Tapos yung ipis papasok na sa loob ng bahay. May screen sa taas. Nandun na yung ipis sa taas. So inaangat ko para hindi pumasok yung ipis. So nakita ng amo kong lalaki yung sa baba nakabukangkang. Syempre kasi inangat ko yung screen sa taas. Yung sa baba nawala ng screen. Sabi niya ibalik mo kasi ano. Alam mo yung natataranta sila sa ipis. Hindi sila nakakapag-isip ng tama. Ibalik mo kasi nga, ayan sabing ganun. Tapos hindi pa siya nakontento, sinumbong niya pa ako sa amo kong babae. Sabi niya, inaangat niya yung screen sa taas na yung sa baba wala nang yung nagsusumbong siya ba. Tapos parang biglang sumeryoso yung mukha ko, na inis ako. Kinuha ko yung hanger, hinampas ko yung ipis. Napaka-arte kasi, yung gusto ko ng nakita ko na yung ipis, dadakpin ko. Anong gagawin mo dyan? Sabing ganun ng lalaki. Baka lumipad yan, pumasok dito sa bahay. Kasi kukunin ko ng plastic, dakmain ko ng plastic. O di kayo magdesisyon ko anong gawin ko. Sabi niya, buhusan mo ng mainit na tubig. Di kumuha ako, mainit na tubig. Sabi na amo ko lalaki, yung babae, sigaw lang na sigaw. Tapos, yun na nga, ayaw naman ng amo kong babae. Sabi niya, may tiwala kasi siya sa akin na ilang beses na akong nakahuli ng ipis. Sa labas na naman ng bahay, hindi sa loob. So, hindi ko kasalanan kung may ipis sa labas kasi sa labas siya ng bahay. Wala yan sa loob. So, ngayon, ayaw ng amo kong babae na sabuyan ng mainit na tubig. Ayaw niya. So, ako na daw bahala magdesisyon. Magdesisyon na naman ako. Ayaw na naman ng amo ko lalaki. Baka daw lumipad ganyan. Abnormal. Napikon ako. Kinuha ko yung hanger na ito. Yung napikon ako kasi narinig ko nga na binabackstab niya ako, na sinasabi niya sa babae, sinusumbong niya yung ginawa ko na nandyan naman yung babae nakaharap. Syempre, papasok na yung ipis sa loob kasi nga screen to, tapos ito na yung pinakadulo, may awang yung screen na ganyan, tinutulak kong ganyan para para hindi makapasok yung ipis, yung sa baba na awang. Ang layo pa naman ang sa baba kasi nandun pa yun sa pinakataas ng ulo ko, tas yung baba, yung paa ko, sumigaw siya. Sabi niya, wag mong ibalik mo yan, ganyan. Tapos sinumbong niya ako sa amo kong babae. Napikon ako. Nakita ko yung ipis sa may screen. Screen na, katulad niyang screen na yan, may screen to Ito. Ayan, may screen yan. Nakita ko yung ipis sa labas. Ganunin ko ng hanger sa sobrang pikon ko ba na putang ina ka, kung pinabayaan mo lang ako kanina ko pa yung nakuha. Napaka-kontrabida nyo sa buhay. Hindi naman kayo marunong. Wala kayong diskarte. Tapos ang ginawa ko, hinampas ko yung yung ipis ng ng hanger, tas namatay yung ipis. Tumihaya dun sa lapag. Tsaka ko na ngayon dinampot ng ng plastic. Pero kung hindi ko ginawa yun, tapos inano ko lang sila, yung inantay ko lang sila na sundin ko anong gusto nila. Isang oras siguro kami sisigaw-sigaw lang sila diyan, kinatakot. Tapos ako parang demonyo, tumatawa sa kanila. Siyempre, tungtuwa ako, mga tarantado talaga. Yung parang napaka-uto-uto, ipis lang yan, hoy. Parang ganyan. So, yun lang, nasabi ko lang na hindi maiwasan na i-backstab kayo ng mga amo nyo. Wala kayong pake dyan. Hayaan nyo yun kahit i-backstab kayo na maraming beses. Ganyan din ang amo kong babae. Sinusumbong niya sa lalaki na ganyan yung ginawa ko. Bahala kayo dyan. Naiintindihan ko. Pero hindi ko masyadong nagigets ko yung sinasabi nila. Hindi ko lang masyado sinasabi niya yan. Yung pag nag-uusap sila na tungkol sa akin, alam ko. Kasi minsan yung bata sumasagot. Ayan, sabi nga nung babae nung nakaraan, yung pera, pambaya dito sa ngipin niya, ganyan. Biglang sumabat yung bata, Jen, si Papa pala yung magbabayad ng ngipin mo na tatanggalin? Sabi ko, oo, kasi nandyan yan sa batas. Tahimik silang lahat. Yung bata, biglang sumingit Tinanong ako, so ayun, hayaan nyo lang yung mga ganyang backstab, alam nyo yun, dapat makapal yung mukha nyo dito sa Hong Kong. Hindi pwedeng madamdamin kayo dito kasi hindi kayo magtatagal. Yung Hong Kong is para lang sa matitibay. Malulupit mga amo dito. May mga saltik, guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.